tayo dito mga kalisto. Nakaakyat na lahat. Ito na lang KLX ang hindi makaahon dun sa simpleng ahonan na yan. Yan. Dismayado talaga ako nung Sunday mga kalisto, hindi makaahon. Ang babang ahonan pero talagang ayaw umahon, namamatay yung makina siguro sa bigat ko. So umpisang ahon pa lang nangihina na siya. Yung ibang rider na mas magaan, naaahon naman nila, siguro nasa rider lang talaga. Gidalit ang Team Listomoto. Yan, kung ano-ano nang ilalagay dyan sa makina. Kakabit natin ito, 28mm mga kalisto. Original na Nibi to, available sa Listomoto. So lahat ng motor, pag kinabitan mo ng ganito, talagang instant lakas. Kumuha kayo ng Nibi carb sa amin, may free na jettings. Ayan, may sticker din ng Nibi. Ang jetting spec ng 28mm is 115 tsaka 40. Ayan, tingnan nyo, napakalayo ng laki. Totoong karburador against dun sa stock na KLX 140. 24mm and 28mm. Ito pala kalisto, 24mm. Pagdating pala dito, naging 22mm na lang. Talagang hindi akma. Ano ba naman yan KLX? Napakamahal ng KLX 140 nyo. Tinipid ang karburador. Harangan pa pala dito kasi merong mas maliit pa yung butas after dito sa adaptor. 24 then 22mm. No choice kundi ilagay itong airbox hose dahil nga bitin daw to. Bitin na yung airbox hose niya, yan. Then may isa pang problem, tatama dito yung adjustan ng minor kasi masyado malapit na yung manifold dito sa chassis. Sobrang kipot ng KLX talaga. Baso ng karburador, tatama na rin yung starter motor dyan. Ganyan kakipot ang KLX. Pero yung KLX 150S, 150L at iba bang KLX is kasyang-kasya naman. Itong manifold niya medyo mas lumapit pa dito sa chassis. Yan, tinanggal yung easy ikot dyan. Air fuel mixture niya, yan. Ito yung adjust ng minor. Hopefully hindi mapasukan ng ano yan, sa river crossing. Tingnan niyo kung gaano kakipot. Ang hirap i-adjust ng minor dahil nakatama dito. Tanggal ka ng carb sa trail, yan. Ganyan kahirap. Ang daming nakaharang, ang daming nakadikit, ang daming babaklasin. Maraming nasusunog na KLX kasi tingnan mo naman kung gaano ka-compact, kung gaano kasiksikan. Kaya maraming umaapoy sa trail. Grabe! Aahon na kaya to mga kalisto. Sa Indonesia may standard ng Euro standard, kaya tinipid nila ng todo, sinakal lang todo yung air fuel mixture. Kasi binibenta rin nila ito all around the world. Europe, sa US, yan, yung KLX 140 na yan. Dito sa Pilipinas, buo ang ozone layer. Maganda ang hangin. Kaya kahit polluted, pwede. Ganda ng minor. Tingnan mo, ang ganda ng andar, oh. Coco Works and Listomoto. Nibi lang sapat na. Palag. Uy! Holy ko! Holy ko! Second gear yun, second gear. Legit nga, carb lang ang baon. Oh, carb lang ang baon. Sa gilid ko narinig kaninang umaga. Gilid? Oh, pagka pinatakbo siya ng nakakambyo, isip ko yung bearing dun sa may
Legit nga ang mga sinabi ng mga KLX Master. 28mm carb upgrade palang iramdam mo na talaga yung lakas. Let's see kung ano ang performance niya sa actual na trail. No, he thought he was with the other group. So he went with that group, and I was like, I cannot leave him because I invited him. Because and then I said, oh, You also crossed. I crossed because I can't You leave him. chase him. Yeah. You can lift the bike up. Baka naman ito lang. Baka naman naka-kill switch. Saying you got a new spark plug for free? This is so far so good. Very reliable. Ang ganda ng makina. Walang aberya ni isa. Quality of Kawasaki. Nako. Wala ding kickstart ang KLX natin. Sana hindi naman tayo humantong sa ganyan. You can swap batteries. You have the kickstart. Yeah. Itong Skyreach bago to, boss. Buti na dito. Fucking shit. Here, you kickstart. Can you see my legs? It was only for show. Push start mo habang kinikick. Go. Yan ang problema, mga kalisto. Nilagyan ng kick, pero kung walang battery, mahirap din paandarin pala to. Tigas. Hindi kasi nakadesign talaga dyan eh. Pwersa. Yeah. Ayos yung the kickstart. Yes. Kickstart working. How much? Ito na lang ang problema natin. Hindi kasi siya maandar. Buhat nung tumawid sa ilog. Oy, hindi. Thanks for the battery. Battery. As you can see mga kalisto, hirap si 6 days makapag-maintain ng traction. Talagang dumudulas lagi yung likod na gulong niya.
Itong KLX 140 RF, constant ang kanyang traction sa likod mga kalisto. Kahit hindi ka gaanong aware dun sa pagpiga mo, talagang mag-maintain siya ng traction. And napakababa talaga niya. At kaya mong iwas-iwas ng left and right. Boss Marvin Master. Hello Ma'am Des. Shout out. So yun pala ang kalakasan ng RF. Itong mga slow and technical terrain na malalaking bato, grabe, ang dali niyang iakyat. Lumulutang lang siya sa mga bato. And ang kapit ng IRC sa mga bato pala. Ngayon ko lang to na testing itong IRC sa mga ganitong bato. That's why gustong gusto pala to ng mga Pinoy. Tsaka yung mga hard enduro rider, ito yung prefer nila. Maganda pala siya dito sa mga slow and technical terrain. Pero dun sa mga mabilisan, mga rektahan, mga back roads, mga uphill, nangihina ito. Sa mga mababato, diretso lang siya, ang ganda, perfect, tapos abot na abot mo pa yung lupa.
yan, idol. Ay! Wow! Oo nga. Anong meaning niyan? Bakit malungkot lahat yung picture ng ano mo, jersey? Wala lang. Wala lang? Oo, gusto ko lang mga umiiyak na babae. Ah. Para yung mga old school na comments. Ah. Yan, konti na. I'm okay, I'm okay. Wow!
Hirap yung ano niya kasi taas, ang haba ng paa niya eh. You're a good driver. Ito na tayo sa conclusion part. Carb upgrade pa lang, ramdam mo na ang performance niya talaga. Salamat sa mga KLX Master natin na tumulong na ang suggestion nila is carb upgrade. Yun ang cheapest and fastest way para ma-upgrade tong motor na to. Next, conclusion number 2. Masarap pala gumamit ng pinakamagaan na 4-stroke. By the way mga kalisto, ito na ang pinakamagaan na 4-stroke na pwede mong bilhin dito sa Pilipinas. Halos kasing gaan lang niya ang mga underbone. Hindi ka mapapraning kung matumba mo or masira mo dahil napakadaming pyesa at napakamura lang. Dahil parehas lang sa KLX 150, kaya tapon kung tapon. Iba ang tuwa na binibigay kapag abot na abot mo ang motor. At ang sarap iwas-iwas ng kaliwat kanan na hindi mo kayang gawin sa full size na malalaking motor. Hindi nakakapagod gamitin at napaka-friendly niya. Di kagaya ng mga dating motor natin, talagang magugulat ka sa lakas, pinipigil mo yung lakas, kumakapit ka na lang sa manubela, and so on. Ganun kalalakas yung mga dating motor natin. Very reliable, wala namang naging aberya. Kahit sa malalim na river crossing, sa putik, hindi naman pala nasusunog yung lining. Dahil nga siguro dun sa Japan lining na kinabit natin. Superb quality ang electrical components, walang naging aberya. Sa ilaw, sa push start, and so on. Hindi ko ma-explain mga kalisto, pero nakaka-addict gamitin tong KLX na to. Kaya for more videos like this, subscribe ka na dyan sa baba and click that bell notification. Special thanks to RR Perez, KLX Master ng Cabanatuan. Shout out kay Kuya Mario ng Trail Packers with the insane KLX na talagang fully upgraded lahat ng parts. And syempre sa mga kalisto natin dyan nagpapa-shoutout. Sobrang dami nyo pong nagpapa-shoutout. Ito yung nasa screen. Ayan po lahat. Maraming salamat sa panonood mga kalisto. Abangan nyo ang part 3 dahil gusto kong i-testing to sa mga uphill. Yes po! See you in the trail!